Bisperas ng Pasko, abala ako sa paghahanda ng Noche Buena para sa 14 na tao. Bigla akong inutusan ng aking biyenan na ibigay ang aking upuan sa babaeng kinahuhumalingan ng aking asawa. Ngumiti ako at sinabing, ang upuang ito, at pati na rin ang asawang ito, ipinapaubaya ko na sa kanya. Wala pang kalahating oras ang nakalipas. Umiiyak na nagmamakaawa ang buong pamilya na bumalik ako. Noong bisperas ng Paskong iyon, naunawaan ko ang isang bagay na sa 8 taon kong pagiging manugang ay hindi ko kailanman pinangahasang aminin. Sa mundong ito, may mga taong hindi itinuturing ang sakripisyo bilang pagmamahal, kundi bilang isang natural na obligasyon mo. Sanay silang tumanggap ng lahat hanggang sa dumating ang sandaling tumigil ka. Saka lang sila magugulat at mapagtatanto na ang sandaling iyon ay hindi lang tungkol sa isang nawalang hapunan, kundi sa isang tahanang tahimik mong iningatan sa loob ng maraming taon. Kung nang araw na iyon ay pinagpatuloy ko ang aking pagtitiis, marahil ang buhay ko ay lilipas tulad ng mga nagdaang taon, tahimik na nakatayo sa kusinang puno ng usok, nanonood sa iba na nagtatawanan sa hapagkainan na mismong mga kamay ko ang naghanda. Ngunit dahil lamang sa isang upuan, isang malamig na salita mula sa aking biyenan, at ang pananahimik ng asawang kasiping ko gabi-gabi, pinili kong lumabas sa pintuang iyon. Hindi ko inakalang makalipas ang kalahating oras, ang buong pamilyang nagturing sa aking mga sakripisyo bilang isang obligasyon ay mataranta sa paghahanap sa akin sa gitna ng ingay ng mga paputok at kampana ng simbahan. Ako si Elena, 35 taong gulang noon, at eksaktong 8 taon ng manugang ng pamilya ni Anton. Sa paningin ng iba, mayroon akong buhay na pinapangarap ng marami. Ang asawa ko ay isang kilalang direktor ng isang kumpanya ng konstruksyon sa Metro Manila. Malaki ang aming bahay, may sariling mga sasakyan. Madalas ipagmalaki ng biyenan ko sa mga kapitbahay na ang kanyang manugang ay masipag, magaling mag-asikaso, at marunong tumanaw ng utang na loob. Lahat ng makarinig ay nagsasabing, napakaswerte ko. Ngunit ako lang ang nakakaalam kung gaano karaming luha ang palihim kong nilunok kapalit ng tinatawag nilang swerteng iyon. Mula nang ikasal kami, halos isinantabi ko ang aking matatag na trabaho upang magtuon sa pag-aalaga sa pamilya. Nang magsimula ng negosyo si Anton, kulang na kulang kami sa puhunan. Ibinenta ko ang lupang iniwan ng aking mga magulang sa Batangas, nakalikom ng mahigit 2 milyong piso, at ibinigay ko itong lahat sa aking asawa. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Namumula ang mga mata. Elena, kapag naging matatag na ang kumpanya, pangako, hindi kita pababayaan. Ngumiti ako. Nag-isip na kapag mag-asawa ay walang dapat kwentahin. Noon, naniwala ako na basta't magkasundo kami, lahat ng hirap ay malalampasan. Lumago ng lumago ang kanyang kumpanya. Sunod-sunod ang mga malalaking kontrata at dumami ang mga parokyano. Ngunit kasabay ng tagumpay na iyon, unti-unti ring nawala ang oras niya para sa pamilya. Nagsimula ito sa mga mahahabang pulong, sinundan ng mga sunod-sunod na malalayong biyahe, at pagkatapos ay ang mga gabing napakagabi na siyang umuwi dahil daw sa pag-aasikaso ng mga kliyente. Hindi ako kailanman nag-imbestiga. Inisip ko lang na ang mga lalaking nasa negosyo ay talagang nagiging abala. Hanggang sa madalas nang banggitin ng biyenan ko ang isang babaeng nagngangalang Mia. Ngayon, sinamahan na naman ako ni Mia sa pagpapakonsulta ko sa doktor. Kahapon, ibinili ako ni Mia ng mamahaling gamot pampalakas. Napakabisa, napakagalang at napakabait ng batang iyon. Malumanay pang magsalita. Sa simula, ngumingiti lang ako. Inisip kong baka empleyado lang siya sa kumpanya ng asawa ko. Hanggang sa mag-uwi si Anton ng isang sedang bandana. Ipinatong niya ito sa mesa at sinabing napakanatural. Si Mia ang pumili niyan para kay mama. Mas maganda ang panlasa niya kaysa sa akin. Masayang isinuot ito ng biyenan ko sa kanyang leeg. Iba talaga kapag anak na babae, kahit anong piliin ay bagay. Nakatayo ako sa kusina, naghuhugas ng gulay, habang ang malamig na tubig ay umaagos sa aking mga kamay. Walang nagtanong kung gusto ko rin ba o hindi. Walang nakaalala na sa loob ng maraming taon, ang mga damit ni mama, ang kanyang mga gamot, ang bawat pagbisita sa doktor, bawat lata ng gatas, bawat bitamina, ay ako mismo ang naghanda. Ngunit dahil lang sa isang banda ng pinili ng iba, lahat ng paghihirap na iyon ay biglang naging balewala. Nagpatuloy ako sa pananahimik. Inisip kong lilipas din ang lahat. Maagang dumating ang kapaskuhan ng taong iyon. Mula pa noong 21 ng Disyembre, mag-isa na akong tumatakbo sa iba't ibang palengke upang mamili ng mga sangkap. Sabi ng biyenan ko, maraming kamag-anak ang uuwi ngayong taon
14 na tao ang kailangang asikasuhin, kaya dapat perpekto ang lahat. 3 pahina ang napuno ko ng mga pagkaing lulutuin. Lechon manok, kaldereta, sinigang, lumpiang Shanghai, morcon, mechadong baka, inihaw na sugpo, hamon, buko salad, leche flan, at fruit salad. Nariyan din ang mga espesyal na pagkain para sa bawat isa. Mataas ang presyon ng dugo ni Lolo kaya kailangan ng matabang na pagkain. May alerhiya sa hipon ang maliit na pamangkin, hindi kumakain ng sibuyas ang hipag ko. Masakit ang ngipin ng biyenan ko kaya dapat malambot ang baka. Kabisado ko ang lahat, walang nagpaalala, walang nag-utos. Walang taon na hindi ako ang nag-asikaso. Umaga ng 24 ng Disyembre, habang nababalot pa ng hamog at lamig ang buong syudad, gising na ako ng alas 5. Madilim pa sa labas, tahimik na akong nagpainit ng kawali, nagsaing, at nagpalambot ng buto-buto. Pagsapit ng alas 7, abalang-abala na ang kusina, ang bango ng sabaw ay kumalat na sa buong bahay. Gumising ang biyenan ko, tumayo sa pintuan at sinabing, "Siguraduhin mong tama ang timpla, maraming bisita. Huwag mong hayaang mapahiya tayo." Ngumiti ako. "Opo, alam ko po." Pagsapit ng tanghali, hindi pa rin umuuwi si Anton. Tumawag ako, mabilis niyang sinagot. "May kliyente pa ako. Hapon na ako uuwi, pabili na lang ng yelo." "Sige." Natapos ang tawag sa loob lang ng 10 segundo. Pagdating ng hapon, wala pa rin siya. Tumunog ang mensahe sa telepono. "Hindi pa ako makaalis dahil sa mga bisita. Mauna na kayong maghanda." Tinitigan ko ang ilaw ng telepono ng matagal bago muling yumuko para ipagpatuloy ang pagbabalot ng lumpiang Shanghai. Eksaktong alas 6 ng gabi, halos kumpleto na ang 14 na tao. Rinig ang masayang tawanan sa buong sala, nagtatakbuhan ang mga bata, at umeere sa telebisyon ang isang palabas pamasko. Sa labas ng balkonahe, umiindayog sa hangin ang mga kumikinang na parol. Dinala ko ang huling kaldero ng sinigang sa mesa. Nangangalay ang 2 braso ko, parang mababali ang likod ko, at ang apron ko sa dibdib ay tadtad ng mantsa ng mantika. Ngunit nang makita ko ang punong-punong hapag, nakaramdam pa rin ako ng saya. Kahit paano. Ang isang taong pagod ay nasusuklian ng isang araw kung saan nagkakasama ang buong pamilya. Eksakto sa sandaling iyon, bumukas ang pangunahing pinto. Pumasok si Anton. Sa tabi niya ay isang babaeng nakasuot ng kulay kremang bestida, nakatali ang buhok sa likod, at may dalang malaking basket ng prutas at hamon. Ngumiti siya ng napakatamis. Napakasaya naman po ng buong pamilya. Napahinto ako, ang sandok na hawak ko ay biglang bumigat na parang bato. Agad na tumayo ang biyenan ko. Masayang patakbong sumalubong. "Nandito na pala si Mia. Pasok ka." Kanina pa hinihintay ng lahat. Tiningnan ko ang asawa ko. Iniwas niya ang kanyang paningin, at sa loob ko, isang napakasamang kutob ang biglang umusbong. Pagpasok pa lang ni Anton, parang nagliwanag ang buong sala dahil sa masayang bati ng biyenan ko. "Nandito na pala. Mia, pasok ka. Ang lamig sa labas." Sabay kuha niya mismo sa basket, abot tenga ang ngiti. "Naku, taon-taon na lang naaalala mo ako. Bakit kailangan mo pang gumastos ng ganito kalaki?" Magalang na yumuko ang babaeng nagngangalang Mia. "Maliit na bagay lang po ito, tita. Naisip ko pong baka napuyat kayo sa pagluluto kaya bumili po ako ng kaunting panghimagas at prutas." Nakatayo ako, ilang hakbang lang ang layo. Hawak-hawak pa rin ang mainit na sandok. Nakakapagtaka. Ang taong nakatayo sa kusina, mula umaga hanggang gabi ay ako. Ang taong kalalagay lang ng huling kaldero ng sabaw sa mesa, ay ako rin. Pero ang unang sinabi ng aking biyenan, ay pasasalamat sa isang taong kakapasok pa lang sa pinto. Dumaan si Anton sa gilid ko at pabulong na sinabing, "Ilalagay ko lang ang jacket ko tapos kakain na tayo." Napakakalmado ng boses niya na parang walang espesyal na nangyari. Tiningnan ko ang kanyang likod. Ang amoy ng kakaibang pabango sa kanyang jacket ay bahagya ko pang naaamoy. Hindi iyon ang pabangong binili ko para sa kanya, at hindi rin iyon ang pamilyar na amoy sa bahay na ito. Nagsimulang lumapit ang ilang kamag-anak at nagtanong, "Sino po siya?" Napakatamis ng ngiti ng biyenan ko. Empleyado ni Anton. Napakabait na bata. Malaki ang naitulong sa kumpanya ngayong taon. Tumawa ang isang tito. "Maganda na, magalang pa." "Napakagaling." Mapagkumbabang umiling si Mia. "Naku po, ginagawa ko lang po ang trabaho ko." Habang nag-uusap ang lahat, tahimik akong bumalik sa kusina para kumuha ng dagdag na mangkok at kubyertos. Binilang ko ng paulit-ulit ang 14 na tao. Saktong-sakto, walang sobrang upuan.
Kalalapag ko pa lang ng mga mangkok nang marinig ko ang malakas na tawag ng aking biyenan. Elena! Opo, nandyan na po. Pinunasan ko ang mga kamay ko sa apron at lumabas. Itinuro ng biyenan ko ang upuan sa tabi ni Anton. Ang upuang iyon sa loob ng 8 taon ay ang aking pwesto. Natural ang boses niyang sinabi, "Tumayo ka at ibigay mo ang upuang ito kay Mia." Biglang tumahimik ang buong paligid. Rinig pa rin ang masayang musika sa telebisyon, pero sa paligid ng hapagkainan, walang sino man ang nagsalita. Akala ko, mali ang narinig ko. "Ano po ang sinabi niyo, Mama?" Bahagyang kumunot ang noo niya. "Ibigay mo ang pwesto mo kay Mia." "Pero pwesto ko po iyan. Ano bang masama? Pamilya ka naman. Kahit saan ka umupo ay ayos lang. Bisita si Mia. Hayaan mong umupo siya sa tabi ni Anton para madaling makapag-usap tungkol sa trabaho." Tumingin ako sa asawa ko. Kailangan niya lang magsabi ng isang salita lang, na pwesto iyon ng asawa niya at matatapos ang lahat. Ngunit yumuko lang siya at inayos ang manggas ng kanyang polo. Napakapamilyar ng galaw na iyon. Tuwing nalilito o may gustong iwasan, ganyan ang ginagawa niya. Mapait akong ngumiti. Isang tita ang sumubok na magpalamig ng sitwasyon. "Sige na Elena, upuan lang naman iyan." Sumang-ayon din ang isang tito. "Tama iyan. Kapag may bisita, magbigay na lang tayo. Wala namang masama." Tumawa rin ang hipag ko. "Ate naman, ikaw ang asawa. Maging malawak sana ang pangunawa mo." Tumingin ako sa paligid. Bawat mukha ay napakakalmado. Na parang ako ang walang katwiran. Parang ako ang gumagawa ng issue dahil lang sa isang upuan. Mabilis na ikinampay ni Mia ang kanyang mga kamay. "Naku po, wag na. Okay lang po akong tumayo." Ganyan ang sinabi niya pero nakatayo pa rin siya sa likuran mismo ng upuan ko, hindi man lang umatras ng isang hakbang. Bigla akong nakaramdam ng pagkakatawa. 8 taon na ang nakalipas, nang bago pa lang akong manugang, mahigpit na itinuro sa akin ng biyenan ko, sa bahay na ito, may sinusunod na ayos. Ang asawang babae ay dapat nakaupo sa tabi ng asawang lalaki para makapaglagay ng pagkain, makapagsali ng tubig para sa mga nakakatanda, iyon ang tradisyon. Sa loob ng 8 taon ay hindi ako kailanman naupo sa maling pwesto, ngunit ngayon, siya mismo ang gustong bumura sa tradisyong iyon. Mahina akong nagtanong, "Mama, kung bisita po siya, marami pa pong ibang upuan." Sumagot siya agad, "Hindi, ito ang pinakakomportable. Komportable para kanino?" Nagsimula siyang mainis. "Elena, wag mong sirain ang gabi ng pamilya." Tumingin ulit ako kay Anton. "Ano sa tingin mo?" Nagbuntong hininga siya. "Elena, hapunan lang naman iyan. Parang may pumiga sa puso ko. Isang hapunan lang." "Oo, para sa kanya, isa lang iyang hapunan. Pero para sa akin, iyon ay isang buong araw ng paggising ng alas 5 ng umaga, 3 beses na pagtakbo sa palengke, at pagtayo sa kusina ng higit 12 oras. Iyon ang mga nakapapasong paso sa dulo ng aking mga daliri, ang sakit ng likod na nagbabawal sa aking umupo dahil kapag umupo ako, ayaw ko nang tumayo pa. Ngunit lahat ng pagod na iyon ay pinalitan lamang ng 5 salita. Isang hapunan lang naman iyan. Yumuko ako at tiningnan ang apron na suot ko. May ilang talsik ng mantika mula sa pagpiprito ng lumpia. May kaunting sabaw ng kaldereta na dumikit sa gilid ng bulsa. Bigla kong nakita ang sarili ko na parang ang apron na iyon, naaalala lang kapag kailangan sa kusina. Kapag nakahanda na ang pagkain, gusto na lang nilang hubarin ito at isabit sa isang tabi. Ibinaba ko ang sandok na hawak ko. Mahina ang tunog pero dinig ng buong kwarto. Kinalag ko ang tali ng apron, itiniklop ito ng maayos. Ipinatong sa sandalan ng upuan at nag-angat ng tingin sa aking biyenan. "Gusto niyo pong ibigay ko ang pwestong ito, tama?" Tumango siya. "Oo." Ngumiti ako. "Kung ganoon, lumingon ako kay Mia." "Umupo ka." Bahagyang nabigla ang babae. "Ate," kalmado kong hinila palabas ang upuan. "Kung gusto mo, umupo ka." Walang nag-akala na papayag ako ng ganoon kadali. Ngunit bago pa man makaupo si Mia, dahan-dahan akong tumingin kay Anton. Napakagaan pa rin ng ngiti sa aking mga labi. Ang upuang ito, ipinapaubaya ko na. Huminto ako ng ilang segundo, pati na rin ang asawang ito. "Kung gusto mo, ipinapaubaya ko na rin." Pagkasabi ko niyon, parang hinigop ng kung sino ang lahat ng tunog sa kwarto. Rinig pa rin ang tawanan sa telebisyon. Rinig ang sunod-sunod na paputok sa labas. Ngunit sa hapagkainan, tanging ang tunog ng kumukulong sabaw sa kusina at ang mabigat na pag-ikot ng orasan sa pader ang naririnig. Nandidilat ang mga mata ng biyenan ko habang nakatingin sa akin.
Hindi makapaniwala na ang manugang na sa loob ng 8 taon ay hindi sumagot ni minsan, ay kalmadong nabanggit ang mga salitang iyon. Nakatayo si Anton na parang namato, nakapatong pa rin ang kamay sa sandalan ng upuan, ang mukha ay mula na mula naging namutla. Si Mia naman ay nanatiling nakatayo, nawala na ang pilit ng ngiti, ang dalawang kamay ay nakahigpit sa kanyang bag hanggang sa mamuti ang mga daliri. Elena, ano bang pinagsasasabi mong kalokohan? Si Anton ang unang nagsalita, pero ang boses niya ay hindi na kasing tatag ng dati. May halong pagkabigla. Tiningnan ko siya ng matagal. Napakatagal na pati ako. Ay napagtanto kong wala na akong anumang inaasahan mula sa kanyang mga mata. Kalokohan? Saang bahagi ang mali sa sinabi ko? Ito ay Noche Buena. Oo. Kaya nga Noche Buena. Kaya liliwanagin ko na ang lahat ngayon. Pinalo ng marahan ng aking biyenan ang mesa. Elena, sumusobra ka na. Dahil lang sa isang upuan, ay kinakaladkad mo ang isyu ninyong mag-asawa sa harap ng mga kamag-anak. Iniisip mo ba ang reputasyon ng pamilya? Mahina akong tumawa. Reputasyon po, Mama? Nakatayo ako sa kusina mula alas 5 ng umaga hanggang ngayon. Nagluto ng 14 na putahe, inalala ang bawat gusto ng bawat isa. Ngunit ng oras na para umupo at kumain, ang unang taong pinaalis ay ako. Nasaan po ang reputasyon ko? Inisip niyo po ba iyon? Nawalan siya ng sasabihin ng ilang segundo at lumingon sa lahat na parang naghihintay ng kakampi. Tumikhim ang nakakatandang tito. Tama na, maliit na bagay lang ito, pamilya tayo, wag nating sirain ang gabi dahil lang sa mga salita. Magalang akong tumango. Opo tito, tama kayo, dahil pamilya tayo kaya dapat marunong tayong gumalang sa isa't isa. Sayang nga lang, at kanina ko pa hindi nakikita na may nag-isip ng bagay na iyon. Muling binalot ng katahimikan ang buong kwarto. Ang madaldal na hipag ko ay hindi na rin makatawa. Nakayuko siya sa kanyang mangkok, tuloy-tuloy ang pagkuha ng ulam, ngunit hindi naman isinusubo. Napakabigat ng atmosfera kaya maging ang mga bata ay kusang umupo ng tahimik, hindi na nagtatakbuhan tulad kanina. Humakbang si Anton papalapit sa akin. Elena, pakiusap, kung may problema man, pag-usapan natin mamaya. Umiling ako. Hindi, 8 taon na. Kung mananahimik pa ako ngayon, wala na akong ibang pagkakataon pa bukas. Tiningnan niya ako, nagsimulang magpakita ng pagkaalarma sa kanyang mga mata. Sinabi ko na sayong nag-aasikaso lang ako ng kliyente. Kailan pa naging kaugalian na ang pag-aasikaso ng kliyente ay isasama siya at pauupuin mismo sa pwesto ng asawa mo sa mismong Noche Buena? Hindi siya sumagot dahil alam niya na sa kulturang Pilipino, ang Noche Buena ay hindi isang lugar para basta-bastang magdala ng ibang tao upang ipalit sa pwesto ng mismong kapamilya. Biglang humakbang si Mia paharap, mahina ang boses. Ate Elena, pasensya na po. Hindi ko po talaga alam na magdudulot ito ng ganitong hindi pagkakaunawaan. Kung alam ko lang po, hindi na sana ako pumunta. Lumingon ako at tiningnan siya. Ito ang unang pagkakataon na tinitigan kong mabuti ang mukha ng taong buong taon na laging pinupuri ng aking biyenan. Bata pa siya, maganda, malumanay magsalita, ngunit ang mga matang iyon ay palaging nakatingin kay Anton kaysa kanino man sa kwartong ito. Kalmado akong nagtanong, hindi mo talaga alam? Napahinto si Mia. Opo, hindi ko po alam na Noche Buena po pala ng pamilya nyo. Nakayuko siya. Hindi mo alam na ang upuang iyan sa loob ng 8 taon ay pwesto ko. Nanatili siyang tahimik. O hindi mo alam kung bakit ipinipilit ng biyenan ko na umupo ka sa tabi ng asawa ko. Bawat tanong ko ay napakagaan, ngunit habang gumagaan ay lalong bumibigat ang hangin. Hindi na nakatiis ang aking biyenan. Huwag mong ipitin ang bata, wala naman siyang ginagawang masama. Humarap ako sa kanya. Opo, ako po ang mali. Mali ako dahil inisip kong kapag ibinigay ko ang lahat, tratratuhin ako ng maayos. Mali ako dahil sa kakaubaya ko, inisip ng lahat na hindi ako nasasaktan. Nang sabihin ko ito, yumuko ako at hinubad ang manipis na guwantes na suot ko pa mula nang magluto. Pula ang balat ng mga kamay ko dahil sa mainit na tubig at mantika. May ilang bahagi na may maliliit na paltos. Nang makita ito ng isang tita na nakaupo malapit sa akin, napabuntong hininga siya. Diyos ko, kailan pa napaso ang mga kamay mo? Ngumiti ako. Siguro nung nagpiprito ako ng lumpia, hindi ko na napansin. Tiningnan ng biyenan ko ang mga kamay ko, tapos ay ang hapag na puno ng pagkain, at biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, may totoong nakakita sa mga nagawa ko. Ang biyenan kong lalaki na tahimik lang mula kanina, ay biglang ibinaba ang kanyang tasa ng kape. Elena,
Opo, Papa. Umupo ka muna. Dahan-dahan akong umiling. Wala na po akong uupuan. Nagbuntong hininga siya. Tama lang na magalit ka. Pero Noche Buena ngayon. Tiningnan ko siya. Mas malambot ang boses ko. Kaya nga po Noche Buena, kaya ayaw ko nang pumasok sa bagong taon dala-dala ang ganitong panliliit. Natigilan siya sa aking sinabi. Akmang magsasalita ang aking biyenan, pero pinigilan niya ang sarili. Marahil naramdaman na niya na sa pagkakataong ito, hindi na ako ang manugang na kapag pinagalitan ng ilang beses ay yuyuko at aamin sa pagkakamali tulad ng dati. Naglakad ako papunta sa mahabang cabinet malapit sa pinto. Ang maliit at itim na maleta ko ay nandoon pa rin. Nang makita ito ni Anton, nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw, naghanda ka na dati pa? Hindi ako sumagot agad. Yumuko lang ako at hinila ang hawakan ng maleta pataas. Napakabagal at mahina ng tunog ng mga gulong sa sahig, ngunit sapat na para lumingon ang lahat. Hindi iyon gawa ng isang taong nagtatampo lang. Iyon ay paghahanda ng isang taong matagal nang nag-isip ng malalim bago magpasyang umalis. Nakatitig si Anton sa maleta. Parang doon niya lang napagtanto na hindi ako nagsasalita dahil lang sa galit. Sa 8 taong pagsasama, sa tuwing nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan, ako palagi ang unang nagpapakumbaba. Minsan, dahil lang sa isang walang kwentang salita niya, naghahanap ako ng daang dahilan para aliwin ang sarili ko na ang mga lalaki ay abala, pagod sa trabaho, kaya normal lang minsan na maging manhid. Minsan kapag pinapagalitan ako ng biyenan ko ng walang dahilan, ngumingiti na lang ako at nag-iisip na matanda na siya. Kung magpapaubaya ako, mas magiging mapayapa ang bahay. Ang paulit-ulit na pagpaparayang iyon ang nagpaisip sa lahat ng nasa bahay na ito na ang isang Elena ay kailanman hindi aalis, lalo na ang iwan ng hapag ng Noche Buena. Kaya nang lumitaw ang maliit na maleta, bawat isa ay nabigla na parang ito ang unang beses na nakita nila na ang babaeng laging nasa kusina ay mayroon ding dignidad, marunong masaktan, at may sariling hangganan. Mabilis na lumapit si Anton sa harap ko, sinusubukang pakalmahin ang boses. Elena, pakinggan mo muna ako. Tumingala ako at tiningnan siya. Ano ang gusto mong sabihin? Huwag mong hilahin ang maleta ng ganyan. Nandito pa ang mga kamag-anak. Mahina akong ngumiti. Hanggang ngayon, ang iniisip mo pa rin ay kung ano ang iisipin ng mga kamag-anak? Napahinto siya. Hindi ko na hinintay ang sagot niya at nagpatuloy sa pantay na boses. Mula nang tumayo ako sa kusina hanggang ngayon, may nagtanong ba sa akin kung nakakain na ako? May nagtanong ba kung pagod na ako? May nakapansin ba na napaso ang mga kamay ko? Wala. Pero nang hawakan ko ang maletang ito, bigla kayong natakot na mapahiya. Napayuko ang mga kamag-anak sa sinabi ko. Ang dati ng mabigat na hangin ay lalo pang naging nakakasakal. Tumikhim ang panganay na tito at sinabi sa aking biyenan, baka mas mabuti kung magpahinga muna si Elena. Pag-usapan na lang natin ito ng dahan-dahan mamaya. Nanatiling matigas ang mukha ng biyenan ko ngunit hindi na kasing tigas ng kanina ang boses. Nagtatampo lang iyan, ganyan talaga ang mga babae. Dahan-dahan akong umiling. Mama, kung nagtatampo lang po ako, hindi ko po ihahanda ang maleta ko 3 araw na ang nakakaraan. Sabay-sabay na napatingin sa akin ang buong kwarto. 3 araw, ang numerong iyon ay nagpaputla kay Anton. 3 araw na ang nakakaraan. Tumango ako. Oo, 3 araw na. Tumingin siya sa akin ng puno ng pagkabigla. Bakit? Tinitigan ko siya sa mga mata. Dahil 3 araw na ang nakakaraan, hindi sinasadyang narinig ko ang pag-uusap ninyo ni Mama. Biglang nanigas ang katawan niya. Maging ang biyenan ko ay nagulat. Nanatili akong kalmado na parang nagkukwento ng isang bagay na walang kinalaman sa akin. Noong araw na iyon, umakyat ako sa kwarto para kunin ang listahan ng mga regalo para sa kliyente, hindi nakasara ng maayos ang pinto. Narinig kong sinabi ni Mama sa iyo na kung talagang gusto mo si Mia, dalhin mo siya rito para makilala niya. Sabi pa ni Mama, ang isang taong marunong kumita ng pera at marunong makipag-usap na tulad ni Mia ay mas makakatulong sa trabaho mo kaysa sa isang taong buong taon na lang nasa kusina tulad ko. Walang umimik, kahit si Mia ay nakayuko ng sobra. Tumingin ako sa biyenan ko. Noong oras na iyon, nakatayo ako sa labas ng pinto ng halos 5 minuto. Balak ko sanang pumasok, pero hindi ko ginawa. Naisip ko baka mali ang narinig ko. Inaliw ko ang sarili ko na baka namali lang kayo ng salita. Nataranta siya. Nagsalita lang ako ng walang kahulugan. Kaya ang pagsabi niyo po ngayon na ibigay ko ang pwesto ko sa kanya, ay isa rin bang walang kahulugan? Tikom ang kanyang bibig at hindi sumagot. Humarap ako kay Anton. At ikaw?
Paos ang boses niya. Elena, hindi ganoon ang iniisip mo. Kung hindi ganoon, ano, kayo ni Mia ay magkatrabaho lang? Ngumiti ako ng napakagaan. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa akin? Tahimik siya. Hindi dahil dumating siya. Huminga ako ng malalim, kundi dahil mula simula hanggang dulo, hindi mo man lang inisip ang nararamdaman ko. Napakakalmado ng bawat salita ko, pero nagawa nitong mapayuko siya. Naaalala ko pa ng napakalinaw. 8 taon na ang nakalipas. Sa araw ng aming kasal, hinawakan niya ang aking kamay sa harap ng aming mga pamilya at nangakong ako ang magiging pinakamaligayang babae. Ang pangakong iyon ay buo pa rin sa aking alaala hanggang ngayon. Ang tanging nagbago ay ang taong nagsabi nito. Dahan-dahang tumayo ang biyenan kong lalaki. Lumapit siya sa akin. Elena, opo papa, kung aalis ka ngayon, magiging napakahirap ng bumalik balang araw. Tiningnan ko ang mabait na lalaking ito na maraming beses ng palihim na ipinagtanggol ako sa maliliit na bagay. Alam ko po, pero may mga pintong kapag patuloy na pinapasukan, habang buhay kang hindi makakahanap ng daan palabas. Napabuntong hininga siya. Desidido ka na ba? Tumango ako. Opo. Matagal siyang natahimik bago kinuha sa kanyang bulsa ang isang pulang sobre. Ang aguinaldo. Ito ang aguinaldong inihanda ko para sa iyo kanina pang umaga. Nagulat ako. Malungkot siyang ngumiti. Taon-taon, ibinibigay ko ito pagkatapos ng hapunan. Ngayong taon, mukhang kailangang ibigay ng maaga. Tinanggap ko ang aguinaldo gamit ang 2 kamay. Salamat po, Papa. Matagal siyang nakatingin sa akin bago mahinang nagsabi. Sa nakalipas na mga taon, alam kong napagod ka ng husto. Ang isang pangungusap na iyon ay sapat na para mag-init ang ilong ko. 8 taon, sa wakas, may isang taong nagsabi sa akin na alam nila. Hindi lang dahil sa kwento, kundi dahil nakita nila. Yumuko ako ng malalim sa harap niya bago humarap sa lahat. Sa hapunan pong ito, pasensya na po kung nasira ko ang gabi ng lahat. Ngunit hindi ko na po kayang magpatuloy na parang walang nangyari. Sana magkaroon pa rin po kayo ng mapayapang Pasko. Pagkasabi ko niyon, hinila ko ang maleta papunta sa pinto. Mabilis na sumunod si Anton. Elena, huwag kang umalis. Huminto ako ngunit hindi ako lumingon. May gusto ka pa bang sabihin? Sa unang pagkakataon, nanginig ang kanyang boses. Kahit kumain ka na muna ng Noche Buena bago ka umalis. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Isang patak ng luha ang unti-unting nahulog. Pero ang boses ko ay kalmado pa rin. Isang hapunan kung saan ang nagluto ay walang sariling upuan. Para saan pa at kakainin ko ito? Anton? Pagkasabi ko niyon, binuksan ko ang pinto at lumabas. Sumalubong ang malamig na hangin ng bisperas ng Pasko. Bit-bit ang amoy ng paputok at ang mga namumulaklak na bougainvillea sa bakuran. Sa likuran ko, bukas pa rin ang pinto pero walang nakakaalam na kasabay ng aking mga hakbang palayo sa bahay na iyon. Isinara ko rin ang 8 taon kong pagtitiis upang magsimula ng isang panibagong landas. Sa loob ng bahay, hindi pa rin napagtatanto ng lahat na ilang minuto na lang, isa-isa nilang maiintindihan ang totoong halaga ng babaeng tahimik na naglakad palayo. Kalalakad ko palang pababa sa hagdanan, nang marinig ko ang malakas na pagbukas ng pinto, sinundan ng tunog ng mga gulong ng maleta na napigilan sa sahig dahil tumakbo si Anton at hinawakan ang hawakan nito. Mas mabilis ang paghinga niya kaysa sa normal, na parang ngayon niya lang napagtanto na kung mahuhuli siya ng ilang segundo, ang babaeng laging naghihintay sa kanya gabi-gabi ay tuluyan na aalis sa buhay niya. Tumigil ako, hindi ko iwinaksi ang kanyang kamay at hindi rin ako lumingon. Dahil mula sa sala hanggang sa gate, sinabi ko sa sarili ko na kung lalambot na naman ako kahit isang beses, ang 8 taon kong pagtitiis ay muling mawawalang saysay. Elena, huwag kang umalis. Paos ang boses niya. Mag-usap muna tayo. Tiningnan ko ang bakuran sa harap ko, kung saan ang bougainvillea na ako mismo ang nag-alaga sa loob ng 3 taon ay namumulaklak sa liwanag ng mga ilaw. Ano ang gusto mong pag-usapan? Patawarin mo ako. Huli na ang mga salitang iyon. Mahina akong tumawa. Papatawarin para saan? Natahimik siya. Marahil siya mismo ay hindi alam kung saan magsisimula para sa pagpapabaya sa aking mag-isa sa kusina buong araw? O para sa pag-uuwi mo ng ibang babae sa Noche Buena? O baka dahil noong pinapaalis ako ng nanay mo sa pwesto ko, pinili mong manahimik nang makita kong hindi siya makasagot? Dahan-dahan kong hinila ang maleta. Nakikita mo ba? Kahit ang paghingi ng tawad, hindi mo alam kung saan ka nagkamali. Hinawakan niya ng mahigpit ang hawakan ng maleta. Elena, wala talaga kaming relasyon ni Mia.
Naniniwala ako. Nag-angat siya ng tingin sa akin na may halong pagkabigla. Naniniwala ka? Naniniwala akong, sa ngayon, ay baka wala pa. Akma siyang makakahinga ng maluwag ng dugtungan ko, ngunit hindi na iyon mahalaga. Nanigas ang ngiti sa kanyang mga labi. Bakit? Dahil ang ikinasugat ko ay hindi lang ang pagdating ng ibang babae. Ang nakakapagod para sa akin ay sa loob ng 8 taon, sa tuwing nasasaktan ako, ang unang taong nagiiwan sa akin para tiisin ko itong mag-isa ay palaging ikaw. Yumuko siya. Hindi ko siya kailanman tinaasa ng boses. Kahit sa mga oras na ito, kakaiba ang pagkakalmado ng boses ko. Marahil kapag ang isang babae ay umiiyak, nakikipagtalo, o naninisi pa, ibig sabihin ay may pag-asa pa sa kanyang puso. Pero kapag nakikipag-usap na sila ng may kalmadong damdamin, ibig sabihin niyon ay pinagaling na nila ang sarili nilang sugat at isinara na nila ang pintuang iyon. Sakto naman na lumabas ang biyenan ko mula sa bahay. Pinanatili niya ang kanyang pamilyar na istriktong hitsura pero may bahid ng pagkaalarma sa kanyang mga mata. Elena, plano mo bang paghintayin ang lahat ng kamag-anak natin ng ganito? Lumingon ako. Hindi ko po sinabing maghintay kayo. Gumawa ka ng eksena tapos aalis ka. Sino pa ang gaganahang kumain? Tiningnan ko siya ng matagal. Nagkakamali po kayo, mama. Hindi po ako ang sumira sa gabi ng buong pamilya. Akma siyang sasagot. Nagpatuloy ako. Kung hindi niyo po ako pinilit na magbigay ng upuan kanina, malamang ay patapos na ang lahat kumain ngayon. Nawalan siya ng kibo. Ito ang unang pagkakataon sa maraming taon na hindi ko pinili ang manahimik para mapanatili ang kapayapaan. Hindi dahil gusto kong manalo, kundi dahil nauunawaan ko na habang mas marami akong tinitiis, mas iisipin ng iba na hindi ako nakakaramdam ng sakit. Dahan-dahang lumabas ang biyenan kong lalaki. Tiningnan niya ako pagkatapos ay ang anak niyang si Anton. Opo, Papa. Bitawan mo ang maleta ng asawa mo. Napahinto si Anton, Papa. Kung gusto mong panatilihin ang isang tao, gawin mo iyon ng may katapatan, hindi sa paghawak sa kanyang maleta. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ama, bumitaw ang kanyang kamay. Yumuko ako bilang pasasalamat sa kanya at itinuloy ang paghila sa maleta. Palabas pa lang ako ng gate, naramdaman kong nag-vibrate ang telepono ko sa bulsa. Binuksan ko ang screen, mensahe iyon galing kay Marco, isang kaibigan noong kolehiyo na ngayon ay namamahala ng isang kumpanyang gumagawa ng mga regalong pang-opisina sa Makati. Elena, kinumpirma ko na ang buong schedule ng paghahatid natin sa umaga ng Pasko. Maayos ko ring inayos ang listahan ng mga kasosyo natin. Pagkatapos ng Pasko, kung papayag kang magtrabaho sa akin, bukas pa rin ang posisyon. Tiningnan ko ng matagal ang mensahe. 3 buwan na ang nakalipas. Ilang beses nang inalok ni Marco na pamahalaan ko ang ugnayang panlabas at serbisyo sa mga parokyano nila. Noon, lagi ko itong tinatanggihan. Inisip kong kailangan ko pang asikasuhin ang pamilya ko. Ngayon, marahil oras na para isipin ko naman ang sarili ko. Bago ko pa maibalik ang telepono, narinig ko ang nag-aalalang boses ng aking hipag mula sa likuran. Ate Elena, maghintay ka sandali. Lumingon ako. Humahangos siyang tumatakbo palapit. Ate, ako. Unang beses kong makita siyang ganoon kataranta, bago siya bumulong. Yung sinabi ko kanina, hindi ko talaga sinasadya iyon. Ngumiti ako. Walang anuman. Pasensya na po. Bakit ka humihingi ng tawad? Kasi hindi ko inisip na ganito ka masasaktan. Tiningnan ko siya. Hindi lang ngayon ako nalungkot. Yumuko siya. Ngayon lang ako hindi pumiling magtago. Ang mga salitang iyon ang nagpamula sa kanyang mga mata. Sa loob ng bahay, biglang sumigaw ang isang bata. Lola, malamig na po ang sabaw. Sumunod ang boses ng isang tito. Malamig na rin ang isda. At boses ng isa pa, parang kulang ng sausawan. Hindi ako lumingon, pero alam ko kung gaano kagulo ang kusinang iyon sa mga oras na ito. Hindi dahil sa kulang ang pagkain, kundi dahil sa loob ng maraming taon, lahat ng bagay doon ay ako lang ang nag-aayos. Ang bawat sausawan para sa bawat ulam, kung anong kaldero ang dapat initin at kailan. Kung anong ulam ang mauuna, kung alin ang susunod, sino ang bawal kumain nito, sino ang may alerhiya doon, walang nag-iintindi. Dahil ang lahat ay napaka-natural ng nangyayari, hanggang sa mawala ang taong gumagawa nito. Sa loob, sumigaw ang biyenan ko. Kumain na tayo, wala namang kulang. Pero ilang minuto lang ay narinig ko ang isa kong hipag. Mama, sira ang kalderong de kuryente. Kumuha po ng iba. Pero hindi pa nahuhugasan ang bigas, at ang hamon. Hindi pa nahihiwa ang hamon. Kumuha ng kutsilyo.
Saan po tinatago ni Ate Elena ang kutsilyo? Nagsimula ng gumulo ang paligid. Humihingi ng inuming pampalamig ang mga bata. Walang nakakaalam kung saan nakatago. Nagtanong ang isang tito ng aguinaldo para sa mga bata. Binuksan ng biyenan ko ang kahon ng kabinet pero wala. Binuksan ang kahoy na aparador pero wala pa rin. Sumigaw siya pabalik, Anton! Opo! Saan nilagay ni Elena ang mga aginaldo? Napatunganga si Anton. Hindi niya alam. Sa loob ng 8 taon, hindi siya kailanman nagtanong. Ang alam niya lang, tuwing Pasko, paggising niya, nakahanda na ang lahat. Mas nataranta ang boses ng biyenan ko. E paano ang mga ireregalo sa pamilya ng tito mong pang-apat? Hindi ko po alam. Yung hotel na pinabook para sa mga kamag-anak nating galing probinsya? Nasaan ang numero ng reserbasyon? Hindi ko rin po alam. Bawat sunod-sunod na tanong ay nagdulot ng kalituhan sa dating masayang kwarto. Sa unang pagkakataon, napagtanto ng lahat na ang babaeng laging tahimik na nakatayo sa likod ng kusina ay hindi lang nagluluto, kundi palihim din na pumapasan ng mga bagay na walang sino man ang nagpapansin. Nakatayo ako sa labas ng gate, pinapakinggan ang kanilang nagmamadaling mga boses na lalong bumibilis, saka ko dahan-dahang hinila ang maleta paalis. Ang puso ko ay hindi na kasing bigat gaya ng unang buksan ko ang pinto. Dahil alam ko, mula sa sandaling ito, ang kulang sa kanila ay hindi isang taong marunong magluto, kundi isang taong ginamit ang buong puso para mapanatiling buo at sapat ang tahanang iyon. At kapag napagtanto na nila iyon, marahil iyon din ang oras para maintindihan nilang may mga taong kapag lagi lang nandyan sa tabi mo, akala ng lahat ay hindi kailanman mawawala hanggang sa paglingon nila. Sa kanila malalaman na tahimik na palang naglakad ng napakalayo ang taong iyon. Dahan-dahan kong hinila ang aking maleta habang naglalakad sa kalsada sa harap ng aming subdivision. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ng Pasko ay nagpamanhid sa 2 kamay ko. Ngunit sa loob ko, magaan ang pakiramdam ko kaysa sa anumang oras sa nakalipas na 8 taon. Dahil sa unang pagkakataon, hindi ko na kailangang magmadaling bumalik sa kusina para tingnan kung ubos na ba ang sabaw, kung kailangan bang hinaan ang apoy ng kaldereta, o kung sapat ba ang plato para sa lahat. Tahimik lang akong naglakad sa ilalim ng mga puno na nakasabitan ng mga maliliwanag na parol. Pagkarinig sa tawanan ng ibang pamilya na umaalingaw-ngaw mula sa mga bahay sa gilid ng kalsada, isang pakiramdam ng pangungulila na mahirap pangalanan ang biglang umusbong sa aking puso. Dahil lumalabas, sa buong panahong ito, palagi kong sinubukang lumikha ng mga pagsasama para sa iba, na nakalimutan kong ako mismo ay hindi pa nakaranas ng tunay na pakiramdam ng pagiging buo. Eksakto sa sandaling iyon, nag-vibrate ng sunod-sunod ang telepono ko sa bulsa. Kinuha ko ito at nakita ang higit 10 missed calls mula kay Anton, sinundan ng mga sunod-sunod na mensahe. Elena, nasaan ka? Patawarin mo ako. Sagutin mo ang tawag ko. Mag-usap tayo. Napakalamig ngayong gabi. Ipaalam mo man lang sana sa akin na ligtas ka. Tiningnan ko ang mga mensaheng iyon nang matagal bago ko pinatay ang screen. Kung lumitaw sana ang mga pag-aalalang ito 1 oras na ang nakalipas, marahil ay matitinag pa ang puso ko. Ngunit ngayon, alam ko na ang dahilan ng kanyang pagpapanik ay hindi dahil takot siyang mawala ako, kundi dahil sa unang pagkakataon, nakita niyang ang buhay niya na tahimik kong inaayos ay nagsimulang gumuho ng tuluyan pag-alis ko sa bahay na iyon. Tumawag ako ng taxi. Ang driver na mahigit 50 taong gulang ay binuksan ang pinto ng sasakyan habang ngumingiti. Noche buena, bakit nag-iisa kang aalis? Napahinto ako ng bahagya bago ngumiti. Uuwi po ako sa amin. Hindi na siya nagtanong pa. Marahil ang mga taong may karanasan ay nakakaunawa na may mga kwento na kung gustong sabihin ng tao, kusang sasabihin nila. Ngunit kung gusto nilang manahimik, ang pananahimik na iyon ay dapat ding igalang. Unti-unting umandar ang sasakyan dumaan sa mga kalsadang puno ng ilaw. Sa magkabilang gilid, may mga pamilyang nagdadala ng mga bata para manood ng mga paputok. May mga mag-asawang magkahawak kamay at nagtatawanan. May mga lolo't lola na karga ang kanilang mga apo. Pagtingin sa tanawing ito, bigla kong naalala ang nanay ko. Kung buhay pa siya, marahil ay nakatayo siya ngayon sa balkonahe, hinihintay ang pag-uwi ko gaya ng dati bago ako nag-asawa. Noong araw na nagpasya akong magpakasal kay Anton, hinawakan ng nanay ko ang kamay ko ng matagal. Elena, ang hiling ko lang ay kung balang araw ay maranasan mo ang paghihirap, huwag mong kalimutang mahalin ang sarili mo. Noon, tumawa ako. Alam ko po yan, ma.
Ngunit sa 8 taong lumipas, nakalimutan ko ang pangaral na iyon. Huminto ang taxi sa harap ng maliit na bahay na iniwan ng nanay ko sa isang tahimik na kalsada. Matagal nang nakasara ang bahay, pero malinis pa rin dahil minsan ay pinupuntahan at nililinis ito ni Aling Nena, ang aming kapitbahay. Binuksan ko ang gate, tumunog ang lumang bisagra, may bougainvillea pa rin sa bakuran mula noong nakaraang maraming taon. Ang mga bulaklak ay namukadkad sakto sa bisperas ng Pasko. Ibinaba ko ang maleta at tahimik na pinagmasdan ang pamilyar na bakuran. Hindi ko na malayang nagiinit ang aking mga mata. Sakto, bumukas ang pinto sa kabilang bahay. Lumabas si Aling Nena, bitbit pa ang isang flashlight. Elena, ikaw ba yan? Lumingon ako at ngumiti. Opo, magandang gabi po. Tiningnan niya ang maleta ko tapos ay ang mukha ko. Uuwi ka ba para magpasko? Tumango ako. Opo, uuwi po ako rito ng ilang araw. Hindi na siya nagtanong pa. Tahimik na lang niyang binuksan ang kanyang gate at nagdala ng isang pinggan ng mainit na suman. Kararating lang nito, dahil mag-isa ka. Kunin mo at kainin mo na. Tinanggap ko iyon ng 2 kamay. Opo, salamat po Aling Nena. Ngumiti siya ng banayad. Sabi lagi ng nanay mo noon, ang batang Elena ay mapagmahal. Takot lang ako na baka paglaki niya, sobrang pagmamahal niya sa iba, makalimutan niyang mahalin ang sarili niya. Nang marinig ko iyon, hindi ko na napigilan ang mga luha ko. 8 taon, napakatagal na mula nang may mag-alala sa akin ng ganito. Tinapik ni Aling Nena ang balikat ko, bisperas ng Pasko. Huwag kang umiyak, malulungkot ang mga pumanaw kapag nakita ka nila. Mabilis kong pinunasan ang mga luha ko. Opo, bumalik na siya sa kanyang bahay, pero bago isara ang pinto ay lumingon siya. Kung kailangan mo ng kahit ano, tawagin mo lang ako. Ngumiti ako at tumango. Pagpasok ko sa lumang bahay, binuksan ko isa-isa ang mga ilaw. Ang malambot na dilaw na ilaw ay pumuno sa maliit na kwarto. Halos walang nagbago sa mga gamit. Sa tapat ng kahoy na mesa kung saan madalas manahi si nanay, ang porselanang florera ay nasa dati pa ring pwesto. Sa pader ay nakasabit pa rin ang larawan naming pamilya noong bago pa lang akong graduate sa kolehiyo. Ibinaba ko ang bagahe ko at umupo sa harap ng altar. Pagkasindi ko ng kandila, kumalat ang pamilyar na amoy nito. Tiningnan ko ang larawan ng mga magulang ko at bahagyang ngumiti. Nandito na po ako. Ang 3 simpleng salita na iyon. Pagkasabi ko, ang mga luha ko ay tahimik na pumatak. Sa lugar na ito, hindi ko kailangang magpanggap na malakas. Hindi ko kailangang ngumiti para makampante ang iba. Hindi ko kailangang magtiis para lang mapanatili ang kapayapaan. Ako ay simpleng anak lang ng aking mga magulang. Pagkalipas ng ilang sandali, nag-vibrate ulit ang telepono. Hindi galing kay Anton, kundi kay Marco. Elena, ayos ka lang ba? Sumagot ako. Ayos lang ako. Nagpadala ulit siya ng mensahe. Inisip ko na baka uuwi ka sa lumang bahay ninyo ngayong gabi, kaya hindi na ako tumawag ng maraming beses. May gusto lang akong sabihin sa iyo. Tiningnan ko ang screen. Opo, magpahinga ka bukas. Sa susunod na araw, kung gusto mo, dadalhin kita sa opisina para tingnan ang magiging kwarto mo, naka-reserve pa rin ang posisyon mo. Hindi ko maiwasang ngumiti. Sa loob ng 8 taon, nasanay na lang akong marinig na dapat akong magsakripisyo ng kaunti pa. Ito ang unang pagkakataon na may nagsabi sa akin, matapos ang matagal na panahon, na magpahinga muna ako. Nagpadala ako ng mensahe pabalik. Salamat Marco. Samantala, sa bahay ni na Anton, hindi pa rin nagsisimula ang Noche Buena. Ang mga pagkaing inihanda ko mula umaga ay unti-unti nang lumalamig. Patuloy ang pagbubukas ng aking biyenan sa bawat lalagyan upang hanapin ang susi para sa mga regalo sa mga kliyente. Abalang-abala ang hipag ko sa pagtawag sa hotel dahil hindi nila mahanap ang numero ng reserbasyon para sa mga kamag-anak mula sa probinsya. Ang mga bata ay nagsisimula ng umiyak sa gutom. Tahimik na tiningnan ng biyenan kong lalaki ang hapag at napabuntong hininga. Si Anton naman ay nakatayo sa bakuran, halinhinang tumatawag at nagte-text, palaging nakatingin sa gate na parang umaasa na ilang minuto pa ay babalik din ako dala ang aking maleta. Ngunit hindi niya alam na ngayong gabi, hindi lang ako umalis sa bahay na iyon, kundi nagsimula rin akong matutong unahin ang aking sarili bago ang mga taong hindi kailanman marunong magpahalaga sa mga sakripisyo ko. Eksaktong hating gabi, tumunog ang kampana sa simbahan sa dulo ng kalsada para maghudyat ng pagpapalit ng araw habang sinasara ko rin ang pinto ng maliit na bahay ng aking mga magulang. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, nagdiwang ako ng Pasko sa isang lugar na walang nagmamadaling tawag mula sa kusina. Walang nagpapaalala sa akin na magdagdag ng sausawan.
Walang naguutos sa akin na maghiwa ng karagdagang prutas o magtimpla ng isa pang pitsel ng juice. Napakatahimik ng kwarto na dinig ko ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan. Dinig ko ang hanging pumapasok sa bintana at pati ang aking sariling pusong dahan-dahang kumakalma pagkatapos ng isang napakahabang araw na inubos ang lahat ng lakas ko. Nagtimpla ako ng mainit na kape para sa sarili ko. Umupo sa lumang upuang kahoy kung saan madalas umupo ang nanay ko gabi-gabi. Tiningnan ang larawan ng pamilya namin sa pader at hindi ko na malayang napangiti. Dahil sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, hindi ko na nararamdaman na kailangan kong pilitin ang sarili ko na magpasaya ng sinuman. Samantala, sa kabilang bahay sa syudad, ang masayang atmosfera ng Noche Buena ay tuluyan nang nawala. Buo pa rin ang handaan sa mesa, ngunit halos wala nang may ganang kumain. Ang mga pagkaing maingat kong inihanda mula umaga ay lumamig na. Ang taba sa sabaw ay namuuna. Hindi na malutong ang lumpiang Shanghai at wala na ring amoy ang sinigang kumpara nung bago itong alisin sa kalan. Nakaupo ang lahat sa paligid ng mesa ngunit nagtitinginan lamang. Pilit nang ngumiti ang biyanan ko. Kumain na tayo, ang dami pa namang pagkain. Ibinaba ng panganay na tito ang mga kutsara at tinidor niya. O baka hintayin na lang muna natin si Elena. Agad siyang sumagot. Malaki na siya, hindi na siya kailangang suyuin. Wala nang nagsalita dahil naisip ng lahat kung isa lang itong ordinaryong galit. Hindi na sana kinaladkad pa ng babaeng iyon ang kanyang maleta. Biglang tumayo ang hipag ko at pumasok sa kusina. Maya-maya pa ay lumabas siyang may nababalisang mukha. Mama, ano na naman? Saan nilagay ni Ate Elena ang sausawan para sa lumpia? Ipagkumunot ang noo ng biyenan ko. Hanapin mo ng maayos. Sumingit ang isang tita. Gamitin niyo na lang ang toyo sa mesa. Umiling ang hipag ko. Hindi po pwede tita. Taon-taon pinagtitimpla ni Ate Elena ng kanya-kanyang sausawan. Iba-ibang timpla kada ulam. Napatahimik ang lahat sa sinabing iyon. Tama nga, sa loob ng maraming taon walang nakapansin. Alam lang nila na laging masarap ang lasa, ngunit kapag nawala na ang naghahanda, ang bawat maliliit na detalye ay unti-unting lumilitaw. Ang pinakabatang pamangking lalaki ay akmang kukuha ng hipon nang dali-daling pigilan siya ng kanyang ina. Hindi pwede, may alerhiya ka sa pagkaing dagat. Nagmaktol ang bata, pero taon-taon hinihiwalayan ako ni Tita Elena ng ulam eh. Yumuko ang ina. Totoo iyon. Taon-taon naghahanda ako ng sariling mechado para sa bata dahil alam kong hindi siya kumakain ng hipon, nakasanayan na lang ng lahat kaya wala nang nakaalala. Eksakto sa oras na iyon, tumunog ang telepono ni Anton. Tiningnan niya ang screen at nakitang galing ito sa tagapamahala ng benta ng kumpanya. Lumabas siya sa balkonahe para sagutin. Sir Anton, pasensya na po at napatawag ako ng Noche Buena. Anong problema? Nag-message po ang kliyente sa Synergy Corp at nagtatanong ng schedule ng pamimigay natin ng mga regalo bukas ng umaga. Hindi ko po mahanap ang listahan. Napahinto siya. Yung listahan? Si Ma'am Elena pa rin ang may hawak, sir. Nanahimik siya. Yung oras po at address? Tapos kumpleto na po ba yung mga regalo? Hindi siya nakasagot. Dahil sa buong nakaraang mga taon, lahat ng iyon ay ako ang nag-aayos. Hindi lang ako basta bumibili ng regalo. Inililista ko kung sino ang mahilig sa kape, sino ang may matatandang magulang, sino ang nagkaapo na, sino ang dapat batiin ng formal, sino ang dapat kumustahin na parang kaibigan. Walang nag-utos sa aking gawin ng mga iyon. Inisip ko lang na ang trabaho ng asawa ko ay trabaho rin ng pamilya, kaya patago ko itong ginagawa. Nag-alangan ng empleyado sa kabilang linya. O gusto niyo pong tawagan ko si Ma'am Elena? Matagal tinitigan ni Anton ang telepono. Hanggang sa bumulong na lang siya, ako nang bahala. Ibinaba niya ang telepono. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya na ang tulong na ibinibigay ko sa kanya ay hindi lang nakakulong sa pagluluto at gawaing bahay. Ako rin ang tahimik na nagpapanatili ng mga relasyong nagpasikat sa kanyang negosyo ngayon. Sa sala, nakaupo pa rin si Mia, sa upuang pinilit ibigay ng biyenan ko para sa kanya kanina. Ngunit ang upuang iyon ay hindi na nagdudulot ng kahit anong pakiramdam ng pagmamalaki. Sa halip ay nakakaramdam siya ng matinding hiya. Dahan-dahan siyang tumayo. Tita, uuwi na po ako. Tumingala ang biyenan ko. Bakit ka uuwi? Malapit nang magpasko. Yumuko si Mia. Hindi na po ako komportable rito. Bago pa man siya pigilan ng biyenan ko, humakbang siya patungo sa harap ni Anton. Pasensya na. Tiningnan siya nito. Hindi mo ito kasalanan. Mahinang umiling si Mia. Siguro hindi na lang sana ako pumunta.
Pagkasabi noon, lumingon siya at yumuko para magpaalam sa lahat, bago tahimik na naglakad palabas. Walang pumigil, at walang naghatid. Tanging ang biyanan kong lalaki, ang mahinang sumunod ng tingin sa dalaga at nagbuntong hininga. Hindi niya sinisisi si Mia, dahil nauunawaan niyang kung ang mga tao sa pamilya ay marunong maglagay ng limitasyon, hindi rin makakapasok ang mga taong tagalabas. Nang makaalis si Mia, lalong naging bakante ang bahay. Nakaupo ang biyenan ko ng napakatagal bago siya kusang napatingin sa upuan ko. Naroon pa rin ang upuan, nandoon din ang mangkok ng kanin na hindi ko pa nagalaw. Maayos pa ring nakapatong ang mga kutsara at tinidor sa ibabaw ng pinggan ko. Ang apron na maingat kong itiniklop ay nakasabit pa rin sa sandalan ng upuan. Bigla niyang naalala ang umaga. Mula alas 5 ay naririnig na niya ang tunog ng kutsilyo at sangkalan sa kusina. Buong araw, halos hindi ako umupo nang hihigit sa 10 minuto. Pero pagdating ng hapunan, siya pa ang unang nagsabi sa akin na tumayo. Nang maisip niya iyon, pilit niyang iniling ang kanyang ulo para kalimutan ito. Ngunit habang pilit niyang kinakalimutan, mas lalong naging malinaw ang imahe ng tahimik kong paghuhubad ng apron. Sa aking maliit na bahay, kakatapos ko lang linisin ang sala nang umilaw ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, hindi ito mensahe. Isang litrato ang ipinadala mula sa aking hipag. Sa litrato, makikita ang pinggan ng kanin na buo pa rin sa ibabaw ng mesa at ang kutsara at tinidor na hindi ko man lang nagalaw. May kasamang maikling mensahe. Ate, pasensya na. Tiningnan ko ito ng napakatagal bago hindi sumagot. Hindi dahil galit ako kundi alam kong may mga paghingi ng tawad na nangangailangan ng panahon upang mapatunayan kaysa sa ilang linya ng nagmamadaling mensahe sa gabi ng Pasko. Samantala, sa kabilang bahay, hindi pa rin nila napagtatanto na ito ay simula pa lamang ng mga araw kung saan kailangan nilang harapin ang puwang na iniwan ko. Ang puwang na sa loob ng 8 taon ay tahimik kong pinuno gamit ang aking pagmamahal. Araw ng Pasko, nagising ako pagkapasok ng unang sinag ng araw mula sa lumang bintana. Ang bahay ay napakatahimik, wala na ang sigaw ng biyenan kong naguutos sa kusina tuwing umaga. Wala na ang tawag mula sa telepono na nagpapaalala sa akin na maghanda ng mga regalo para mag-ikot. At lalo nang wala na ang nagmamadaling boses ni Anton na nagtatanong kung aling kurbata ang bagay sa Amerikana niya o kung saan niya nilagay ang susi ng kotse. Nahiga ako ng ilang minuto sa lumang kama ko, huminga ng malalim at napagtanto kong ang sarap pala sa pakiramdam ng magising ng walang inaalala. Sa 8 taon na lumipas, wala akong naging umaga sa araw ng Pasko na para lang sa sarili ko. Taon-taon, bago pa magising ang lahat, gising na ako para magluto, maghanda ng kape, mag-ayos ng mga aginaldo, gisingin ang lahat para mag-almusal, bago magmadaling mag-ayos para samahan ng asawa kong mag-ikot sa mga kamag-anak. Gabi na kapag umuwi at doon lang makakaupo para uminom ng tubig. Ngunit wala man lang nagtanong kung pagod ba ako. Dahil akala ng lahat, iyon talaga ang papel ko sa pamilya. Pagkalabas ko sa bakuran para diligan ang mga bougainvillea, nakita ko si Aling Nena sa labas ng gate na nakangiti. Elena, nagluto ako ng arroz caldo. Kumain tayo ng may kasama ako. Magalang akong sumagot. Sige po, mamaya po pupunta ako. Tiningnan niya ako at dahan-dahang sinabi, alam mo ba? Sabi dati ng nanay mo, magaling si Elena sa lahat. Natatakot lang siya na mabuhay ka ng husto para sa ibang tao. Ngumiti ako. Bata pa po ako noon kaya hindi ko naintindihan ang sinabi ni nanay. Tumango siya. Hanggat maintindihan mo, hindi pa huli ang lahat. Tumambay ang mga salitang iyon sa isip ko ng napakatagal. Sakto at tumunog ang telepono ko. Inakala kong si Anton pa rin kaya balak ko sanang patayin. Pero nakita ko ang pangalan ni Marco. Elena, abala ka ba ngayong umaga? Hindi naman. Papunta na ako ngayon kina Aling Nena para magbigay ng regalo. Idadaan ko na rin ang kaunting regalo ko sa'yo. Nagulat ako. Hindi mo na kailangang mag-abala. Hindi ako nag-aabala. Naisip ko lang mas magandang simulan ang taon ng may ngiti. Pagkalipas ng halos 20 minuto, isang malaking sasakyan ang pumarada sa harap ng gate. Bumaba si Marco bitbit ang pamilyar niyang ngiti. May dala siyang maliit na basket ng regalo at isang nakapasong puting orkidya. Tiningnan niya ako at ngumiti. Maligayang Pasko. Kinuha ko ang paso ng bulaklak. Salamat Marco. Nakatayo lang kami sa bakuran habang nag-uusap ng kaswal tungkol sa kalusugan at trabaho pagkatapos ng Pasko. Walang anuman sa pinag-usapan namin ang lumampas sa limitasyon ng isang matagal ng pagkakaibigan. Gayunpaman, sa sandaling iyon,
huminto rin ang isang itim na kotse sa kanto ng eskinita, ang kotse ni Anton. Mabilis siyang bumaba, bitbit ang ilang paper bags ng kahon ng biskwit at basket ng prutas. Marahil ay maaga pa siyang dumating, ngunit nang makita ang sasakyan ni Marco, huminto siya ng ilang minuto bago lumapit. Tumutok ang tingin niya sa paso ng orkidya sa kamay ko, bago tumingin kay Marco. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Si Marco ang unang ngumiti. Kumusta, Sir Anton? Tumango lang siya ng bahagya. Kumusta? Kalmado akong nagsalita. May kailangan ka ba? Tiningnan ako ni Anton, ang boses niya ay mas paos kaysa kagabi. Nandito ako para sunduin ka. Umiling ako. Wala pa akong balak umuwi. Kailangan ka sa inyo. Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata. O baka naman ikaw ang nangangailangan sa akin. Natigilan siya. Sakto. Lumabas si Aling Nena. Nang makita kami, masaya niyang sinabi. Aba, ang dami naman ninyo. Magalang na nagpaalam si Marco para umalis. Bago sumakay sa sasakyan, sinabi niya sa akin, pagkatapos bukas, hihintayin kita sa opisina. Tumango ako. Sige po. Nawala na ang sasakyan sa eskinita. Nakatayo lang si Anton. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita na rin siya. Talaga bang babalik ka sa pagtatrabaho? Bakit hindi? Pero dati, sabi mo, gusto mo lang mag-focus sa pamilya. Mahina akong ngumiti. Totoo yan dati. Yumuko siya. Ngayon ko lang na-realize na marami pala akong ibinigay na sakit sa iyo. Tiningnan ko ang lalaking ito na inalayan ko ng aking kabataan. Kung sinabi niya iyan 1 taon na ang nakalipas, marahil ay napaiyak na ako sa tuwa. Pero ngayon, puno ng kapayapaan ang puso ko. Kagabi, kinain mo ba lahat ng pagkain sa Noche Buena? Umiling siya. Hindi. Paano ang iba? Halos hindi rin makakain ang iba. Bakit? Mapait siyang ngumiti. Kasi lahat ay parang kulang. Dahan-dahan kong sinabi. Hindi kulang. Dati kasi, ako ang gumagawa ng lahat kaya hindi niyo napapansin. Tahimik siya. Maya-maya pa ay kumuha siya ng isang bungkos ng susi mula sa kanyang bulsa. Dinala ko ang mga susi ng bahay. Tiningnan ko ang pamilyar na bungkos ng mga susi, kasama ang susi para sa kwarto ng mga regalo, ang susi para sa cabinet ng mga dokumento, at ang susi sa garahe, mga bagay na iningatan ko ng ilang taon. Inabot niya ito sa akin. Hawakan mo na ulit ito. Umiling ako. Ayoko. Bakit? Kasi hindi ko na gustong mamuhay tulad ng dati. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga susi. Elena, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Napabuntong hininga ako. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap sa pag-aasawa? Tiningnan niya ako. Hindi ang pagtataksil, kundi ang hayaan ng asawa mo na mabigo ng paulit-ulit hanggang sa wala na siyang asahang kahit ano. Yumuko siya ng napakababa. Sakto at tumunog ang telepono niya. Tiningnan niya ang screen at nag-alangan. Ang direktor ng Synergy Corp. Kalmado kong sinabi. Sagutin mo. Pagkasagot niya. Nagbago na agad ang kanyang mukha pagkatapos magkamustahan. Natanong ng mahalagang kliyenteng iyon kung bakit walang naghatid ng regalo ngayong Pasko di tulad noong mga nakaraang taon at nagtanong kung bakit walang liham na isinulat kamay na naging tradisyon nila sa mga nakaraang taon. Nalilitong nagpaliwanag si Anton at ibinaba ang tawag ng may mabigat na hitsura. Alam na alam ko yon. Dahil ang mga liham na yon, ako mismo ang nagsusulat. Hindi dahil may naguutos sa akin kundi dahil naniniwala akong ang katapatan ay nagdadala ng kaibahan. Ngayon, kapag nawala na ang maliliit na detalyeng iyon, doon lang niya napagtanto na ang kanyang tagumpay ay hindi lang gawa sa mga kontrata, kundi inalagaan din ito ng isang asawang tahimik na nakatayo sa kanyang likuran, walang hinihinging kapalit, walang hinihinging parangal. Umaasa lang na isang araw, tratratuhin siya ng may respeto para sa lahat ng ibinigay niya. Nakatayo lang si Anton sa gate ng matagal pagkatapos ng tawag, habang mahigpit pa ring nakahawak sa mga susi hanggang sa magkiskisa ng mga ito at lumikha ng maliliit na tunog. Ang kanyang mga mata ay wala na ang kumpiyansa ng isang lalaking laging inaakalang kaya niyang kontrolin ang lahat. Pinalitan ito ng pagkalito na bihira niyang maramdaman. Dahil sa wala pang isang araw, nagkapatong-patong ang pagkakatuklas niya sa mga bagay na akala niya ay simpleng mga gawain na kayang ayusin ng isang tawag o paalala. Lumalabas na lahat iyon ay resulta ng pag-iingat, atensyon, at dedikasyon ko na itinanim ko sa loob ng mahabang panahon. Samantala, nakatayo pa rin akong kalmado sa ilalim ng bougainvillea sa labas. Marahan kong hinawakan ang mga bulaklak na bumagsak sa sahig, hindi na naguguluhan ang isip ko tulad kagabi.
Dahil kapag nalampasan na ng isang tao ang kanyang pinakamatinding sakit, ang natitira na lang sa pagpupumilit ng iba na bumalik ay panghihinayang, kaysa sa pag-asa. Ibinulsa na ni Anton ang mga susi bago mabagal na sinabi, Elena, ngayon ko lang nalaman ganoon pala karami ang mga ginawa mo. Mahina akong ngumiti. Hindi lang po ngayong araw ko ginawa. Hindi mo alam? Hindi, napahinto siya. Kung alam lang niya, hindi aabot sa puntong ngayon pa siya magugulat. Yumuko siya at hindi na sumagot. Tiningnan ko siya bago magsalita. Karaniwan, nakikita lang ng mga tao ang halaga ng isang bagay kapag hindi na ito ginagawa. Parang hangin, kapag sapat, walang nakakapansin, pero kapag naubos at nakakasakal, saka lang tataranta. Nagbuntong hininga siya. Elena, nagsisisi talaga ako. Kalmado ko siyang sinagot. Nagsisisi ka dahil sinaktan mo ako o dahil nasira ang buhay mo? Matagal siyang napatahimik sa tanong ko. Hindi ko kailangan ng sagot niya. Dahil ang kanyang pananahimik ang mismong sagot, biglang tumunog ang telepono ko. Ito ay mula sa aking hipag. Nag-alangan ako ng ilang segundo bago sagutin. Ate, paos ang boses niya dahil sa kakaiyak. Oh, bakit? Ate, nakaupo ng mag-isa si mama sa kusina. Hindi ako umimik, nagpatuloy siya. Mula pa kaninang umaga, binubuksan at sinasara niya ang palamigan. Hindi daw niya alam kung paano ihanda ang hapag, kasi taon-taon ikaw ang gumagawa niyon. Saglit akong natigilan. Hindi dahil lumambot ako, kundi dahil naiintindihan ko ang pakiramdam na iyon. May mga maliliit na gawain na dahil sa palaging ginagawa ng isang tao, nagiging kaugalian na ito ng pamilya. Pag nawala ang tao, nagbubunga ito ng malaking puwang. Humihikbi siyang nagpatuloy. Ate, hindi ako nakatulog kagabi. Bakit? Iniisip ko palagi yung paghubad mo ng apron. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi ko rin malilimutan ang imaheng iyon. Hindi lang iyon isang apron. Nang araw na iyon, para ko nang binitawan ang lahat ng responsibilidad na pinapasan ko. Sabi pa niya, kahapon po nang maglinis ako ng kusina, nakita ko na naglagay ka ng mga papel na pananda kahit saan. Nagulat ako. Mga post-it? Opo. Sa mga pampalasa, nakasulat ang petsa ng pagkasira ng bawat toyo. Sa palamigan, may listahan kung anong pagkain ang nasa aling kahon. Sa lalagyan ng gamot, may paalala para inumin ni Papa pagkatapos kumain. At sa kalendaryo, nandoon ang check-up ni Mama. Mahina akong napangiti. Matagal ko nang isinulat iyon, para kung sakaling may araw na maging abala ako, madaling mahanap ng iba ang kailangan nila. Hindi ko inakalang makikita iyon noong tuluyan na akong nakaalis. Patuloy na umiyak ang hipag ko. Ate, hindi ko talaga alam na ganoon karami ang ginagawa mo. Malumanay kong sinagot. Ayos lang iyon. Pwede ka ba? Nag-alangan siyang tapusin, umuwi. Umiling ako, kahit alam kong hindi niya nakikita. Hindi pa oras. Matagal siyang nanahimik bago bumulong. Naiintindihan ko. Nang matapos ang tawag, narinig ni Anton ang halos lahat. Itinanong niya, talaga bang gumawa ka ng mga post-it? Tumango ako. Oo. Bakit hindi ko kailanman napansin? Dahil hindi ko naman iyon isinulat para sa'yo. Lito siyang nakatingin sa akin. Para kanino mo isinulat? Para sa mga kailangan nun. Namula siya, naintindihan niya ang ibig kong sabihin. Sa loob ng maraming taon, hindi niya kailanman binuksan ang kabinet ng mga sangkap, hindi naghanap ng gamot para sa kanyang ama, at hindi kailanman tiningnan ang schedule sa doktor ng kanyang ina. Natural lang na hindi niya malalaman na naroon ang mga papel na iyon. Sakto, nagdala si Aling Nena ng isang platong prutas. Anton, kanina ka pa ba? Magalang siyang tumango. Opo. Nakangiting tiningnan kaming dalawa ng matanda. Kung may pag-uusapan, dahan-dahan lang ah. Pinakamahalaga sa mag-asawa ay ang marunong makinig. Sumagot si Anton. Opo, hinihintay ko rin pong bumalik si Elena. Ibinaba ni Aling Nena ang plato sa mesa sa labas ng bakuran, saka unti-unting umupo. Noong buhay pa ang nanay ni Elena, minsan nagtanong ako kung bakit ang batang ito ay palaging abala pero laging nakangiti. Nag-angat ako ng tingin. Matagal na mula nang may nagkwento tungkol kay nanay. Nagpatuloy si Aling Nena. Sabi niya, gusto ni Elena na alagaan ng iba, na kapag masaya ang iba, masaya rin siya. Ngumiti ako. Tama. Iyan ang sinabi ng nanay ko noon. Pero, bumuntong hininga siya, tumingin si Aling Nena kay Anton. Sabi niya, takot lang siyang paglaki ng bata. Makahanap siya ng mga taong alam lang kung paano tumanggap, pero walang alam sa salitang pagpapasalamat.
Yumuko ng tuluyan si Anton. Hindi siya sinisisi ni Aling Nena. Sinabi lang nito, ang mga tao, hindi natatakot mapagod. Ang tanging kinakatakutan ay yung magsakripisyo ng magsakripisyo, pero walang nakakakita ng halaga niyon. Natahimik ang paligid, may banayad na hangin na nagpabagsak sa mga bulaklak sa lupa. Yumuko ako at kumuha ng isang bulaklak. Dati, tuwing Pasko, ang naisip ko lang, basta masaya ang pamilya, masaya na rin ako. Ngayon, naiintindihan ko na, para mapaligaya ang iba, kailangan ko munang mahanap ang respeto sa sarili ko. Nagsalita si Anton. Elena, bigyan mo ako ng panahon. Tiningnan ko siya. Para saan? Para ayusin ang lahat. Nanahimik ako ng matagal bago dahan-dahang sumagot. Ang oras ay hindi kayang ayusin ang lahat. Tumunghay siya. Kaya, anong kailangan ko? Tiningnan ko siya sa mga mata. Kailangan ng pagbabago. Hindi panandalian. Hindi dahil takot ka lang na mawala ako, kundi pagbabago dahil talagang naiintindihan mo kung saan ka nagkamali. Matapos itong sabihin, tumayo ako at pumasok para kumuha ng pandilig ng halaman. Iniwan ko si Anton na tahimik na nakatayo sa labas. Ang mga mata niya ay puno ng isipin. Sa unang pagkakataon sa relasyon namin, naintindihan niya na hindi basta-basta mapanatili ang asawa sa simpleng pangako, kundi kailangan ang tunay na pagpapahalaga sa bawat maliit na bagay. Para sa akin, ito rin ang unang pagkakataon na mayroon akong kapayapaan para hindi makinig sa mga paghingi ng tawad, na hindi rin malimutan ang lahat ng sakit na naipon ko sa 8 taon. Kinaumagahan sa araw ng Pasko, pagkatapos ng isang napakahimbing na tulog mula nung ako ay ikinasal, nagising ako habang ang araw ay unti-unti nang umaangat. Ang sikat ng araw ay dumadaan sa bintana, papunta sa lumang sahig. Malamig pa rin ang hangin ngunit punong-puno ng pag-asa. Nagtimpla ako ng tsaa. Ginamit ko ang paboritong tasa ng aking ina, habang tahimik akong nagmamasid sa hardin. Hindi ko na nararamdaman ang kalungkutan. Nakita ko ang sarili kong lumilipad sa ibang direksyon. Sa halip na matakot para sa ikaliligaya ng iba, may nahanap akong kapayapaan habang inuunawa ang aking mga damdamin. Pagdating ng 9:00 ng umaga, si Marco ay dumating sa aking pinto, may daladalang 2 mainit na kape. Alam kong di ka pa kumain. Tumawa ako. Ang galing ah. Ibinigay niya ang kape, para sa'yo. Habang nasa biyahe papunta sa kumpanya, hindi siya nagbanggit tungkol sa aking asawa at sa bahay ko, kundi inumpisahan niyang talakayin sa akin ang aming mga kliyente. Pinapasalamatan ko ang ganitong pananalita dahil kailangan ko ng paggalang sa aking desisyon imbes na awa mula sa kanya. Huminto ang sasakyan sa harap ng 3 palapag na opisina sa Makati. Ang kumpanya ay malinis at hindi gaanong kalaki. Nang makita siya, bumati ang mga empleyado. Maligayang Pasko po, Sir Marco! At tiningnan nila akong lahat. Ipinakilala niya ako. Ito si Elena. Matapos ang Pasko, siya na ang hahawak sa ating ugnayang panlabas at serbisyo sa mga parokyano. Lumapit ang isang batang empleyado. Magandang araw po, Ma'am Elena. Ngumiti ako. Magandang araw din. Walang nagtanong kung may asawa ba ako. Walang nagtanong kung bakit matagal na panahon akong nagpahinga. Lalong walang nakatingin na may awang pag-iisip. Pare-pareho silang bumati sa akin ng may magandang ngiti. Iyon ang mga bagay na nagpasaya sa akin. Dinala ako ni Marco sa iba't ibang lamesa at pinakita ang aking magiging pwesto. Iniwan ko iyan para sa'yo. Wala ka pa rin bang kinukuhang tao dito? Umiling siya. Meron na sana, kaso mas iniisip ko na ikaw ang pinakabagay rito. Habang hawak-hawak ko ang mga papeles, naramdaman ko ang emosyon na pumupukaw sa akin. Matagal na akong hindi nakaramdam ng pagtitiwala ng mga tao sa akin bilang isang babaeng profesional at hindi lang tagapagluto sa bahay. Nag-vibrate ang cellphone ko at nakita kong galing sa aking biyenang lalaki. Sinagot ko ito. Hello, Papa. Pareho pa rin ang malumanay niyang tono. Baka abala ka ba? Hindi po. Tumahimik siya ng konti at nagtanong. Gusto ko lang kumustahin ka. Nararamdaman ko ang init ng kalinga mula sa kanyang salita. Dahil ito ang unang pagkakataon na may nagtanong nito mula sa pamilya ng asawa ko. Ayos lang po ako, Papa. Mabuti naman. At tumahimik siya. Si mama mo. Hindi maganda ang pakiramdam ngayon. Nakikinig lang ako. Kusa siyang nagkwento. Kaninang umaga, pumasok siya sa kusina. Susubukang magluto sana ng itlog, kaso nakalimutan niya ang kalan. Magluluto sana ng lugaw, pero nasobrahan ng tubig. Matagal na siyang hindi pumasok sa kusina kaya ngayon lang ulit na nahirapan siya. Nakikita ko ang sitwasyon at lalo akong naaawa. Sabi pa ng aking biyenan, nung nag-ayos siya sa palamigan, nakita niya yung mga papel na iniwan mo. Narealize ko kung aling kuwaderno,
Ang asul po na kuwaderno ba? Oo, mapait akong ngumiti. Naiwan ko iyan sa pamilya dahil nandoon yung mga importanteng detalye sa pamilya. Pati gastusin. Nagbuntong hininga ang biyenan ko. Nung binuksan ni mama mo iyon, nung nakita niya na andun ang bawat listahan mo ng gastos, pati check-up natin at kaarawan ng mga kliyente, nalungkot siya at napaisip. Sabi pa niya, lahat ba ng mga ito ginagawa mo bilang responsibilidad? Sumang-ayon ako at sinabi, sana po ay ganun na nga po. Ipinagpatuloy ng aking biyenan, kaya lang naisip ko, walang obligasyon na sobrang maasikaso sa maliliit na bagay. Totoo iyan, Papa, sabi ko, at nagpasalamat dahil binibigyan niya ako ng rason. Sino kausap mo diyan? Narinig kong sumingit ang biyenan kong babae. Sagot ni Papa, si Elena. Pagkaraan ng pananahimik ay bumulong si Mama ng, Elena. Opo, Mama, sabi ko. Nahanap ko ang kuwaderno mo. Opo, dati kasi, hindi niya tinuloy ang sasabihin niya at napakatahimik ng lahat. Gusto ko lang magpasalamat, wika ng aking biyenan. Hindi siya humingi ng tawad, ngunit sapat na para maintindihan ko na may kaunting pagbabago. Pinatay ko ang cellphone na may ngiti at panibagong pag-unawa na. May mga panahong kailangan lang lumayo para ma-realize ng mga tao ang lahat ng hirap at pagpapakasakit na nagawa mo para sa kanila. Ika, 24 ng Disyembre. Ang pagbabalik ko sa kumpanya ni Marco ay nagdala sa akin sa panibagong hakbang ng aking buhay. Hindi para patunayan ang sarili ko sa aking asawa, kundi para mas maintindihan kong marami pa akong kayang gawin kaysa maging katulong lang sa kusina. Sa pagpasok ko, sinalubong ako ng mga halakhak na mga empleyado para sa bagong taon. Pumasok kami sa isang maliit na silid-pulungan. Kumuha si Marco ng halos 30 dokumento na naglalaman ng impormasyon ng aming mga kliyente. Tiningnan ko ito at napangiti. Bakit hindi mo nilagay kung ano ang mga paborito nila? Natawa rin siya. Inisip ko ngang itatanong mo iyan. Gusto ko kasi na ikaw ang magtala nito. Gumamit ako ng ballpen para magtala. Gusto ni Ginoong Hernandez ang kapeng barako kaysa sa labat. May alerhiya sa hipon si Ginang Perez, kaya hindi dapat isama iyon sa regalo niya. Gusto naman ni Tito Francisco ng liham na isinulat kamay. Nakatingin sa akin si Marco at sinabing, ito ang dahilan bakit hinintay kita rito. Lagi mong kilala ang mga tao sa likod ng trabaho bago magsimula ang mismong trabaho. Ito na yata ang unang beses na nakaramdam ako na nirerespeto ang aking kakayahan. Dumating ang tagatanggap ng panauhin. Ginoong Marco, may nagngangalan daw pong Anton sa labas. Pareho kaming natigilan at tumingin ako sa labas. Walang hawak si Anton na kung ano pa mang mamahaling gamit, kundi isang lumang telang bag. Bumaba ako. Napatayo si Anton at sinabing, naisipan ko lang ibigay ito sa'yo. Kinuha ko. Nandoon ang asul na kuwaderno ko, 2 ballpen, isang nalabhang apron, at isang maliit na kahon. Para saan ito, Anton? Napagtanto kong sa iyo ito kaya mas mabuting nasa iyo. Ang apron ko, nilabhan niya ito ang unang beses na hinawakan niya ito. Noong nilabhan ko ito, ang dami palang mantsa ng mantika. Noon ko lang lubos na nalaman ang sakripisyo mo, na sa bawat paghuhugas ko ay mas naramdaman ko kung gaano kakaingat at kaasikaso, na pagkatapos magluto ay nilalabhan mo pa ito. Umiling ako. Ngayon ka lang nagkaroon ng pakialam. Oo, huli na ang lahat. Nakita ko ang pagsisisi sa mukha niya, wala na ang mayabang na lalaki, at nagpadala rin ng mensahe si Mia sa akin. Na ayaw na raw niyang ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa akin pagkatapos noong Noche Buena. Tiningnan ko siya. Wala akong pakialam kay Mia, kundi sa kawalan ng paninindigan ng aking asawa. Sabi ko, sana nga naging totoo. Umalis siya, walang nagpilit o gumamit ng kamag-anak para bumalik ako. Pagkaalis niya ay tinanong ako ni Marco, gusto mo muna bang umuwi? Umiling ako at sinabing, gusto ko nang simula ng trabaho. Pumasok na ako sa gusali, na may pakiramdam na unti-unting nagsisimula ang panibagong bahagi ng aking buhay. At sa asawa ko, ito pa lang ang simula para tubusin niya ang sarili niya sa aming pamilya kung may pagkakataon man. Unang linggo matapos ang bakasyon ng Pasko, bilang empleyado, pumasok na ako sa aking opisinang marami ng pinagkakaabalahan. Namiss kong isulat at iplano ang lahat para sa pamilya ng asawa ko, na inakala nilang kaya din nilang gawin sa isang simple at mabilis na paraan lang ng paghahanap ng kailangan nila. Dito, ang sarili ko ang kinikilala nilang nag-iisip sa kumpanyang ito at lubos nilang pinapahalagahan ang aking kakayahan. Ipinakilala sa akin ng pinuno kong si Marco ang aking ididilig na halaman at sabi niya,
Kasi ang mga marunong mag-alaga ng halaman ay nag-aalaga ng matiyaga. Inayos ko pa rin ang kliyente kong Mendoza Enterprises na siyang inako kung ako ang pupunta. Iniharap ko ang lahat sa kanila at sa mismong pulong ay sinabing tama ako at ganoon pa rin ako kagaling rito tulad ng nagsimula ulit si Anton na magnegosyo kung saan ang panlabas na ugnayan ko noon ang susi rin dito. Wala nang nagtatanong kung gusto nila ang produkto na hindi lang simpleng pag-promote, naging madali ang pagsasara ng kontrata kapag kilala mo na kung sino ang nag-iisip sa likod ng kanilang koponan. Kinahapunan. Isang may edad na babae ang nagtanong sa tanggapan ng biyenan kong babae, ang ina ni Anton. Binati ko siya. Magandang hapon po. Mama, ano po ang sadya ninyo? Nagtanong ako kung may bakanting silid at pumasok siya hawak ang plastik kung nasaan nandoon ang mga papel na pananda ko. Umiiyak siyang pumasok, parang naunawaan na niya ang buong kwento ko sa bawat papel na isinulat ko sa mga pader at pagkain para sa kanila. Umiyak siyang binasa ito sa akin. Pati pa naman yung iinumin ng papa mo pagkatapos mag-almusal, na bawat pagkain ni Tito para hindi tumaba. At may iba pang nakasulat na dapat painumin kapag sumakit ang ulo ko. Napaiyak ang biyenan ko. Humawak siya sa akin, nagpaliwanag siya at ibinaba ang lahat ng papel. Akala ko dati lahat ng ito ay obligasyon mo. Ngayon ko lang naintindihan na ang dami mo palang isinakripisyo nang walang anumang pagkilala. Ipinagtapat niya ang lahat na nagpaiyak din sa akin. Narito ako, tahimik, dahil nagdala rin siya ng bagong apron. Nagpahiwatig siya, hindi naman ibig sabihin ng regalong ito ay para pilitin kang bumalik. Ang apron na ito ay para protektahan mo ang sarili mo sa pag-usad mo. Umiyak na siya ng tuluyan. Wala na ang nagtatagong matapang at malupit na biyenan. Naipakita kong nagbago na ang lahat at nabigyan niya rin ako ng halaga na sa wakas ay nakita na ako ng pamilya ng asawa ko sa likod ng mga panahong ako'y nagtago. Malamig ang hapon papauwi nang dinalaw ako ng aking biyenang lalaki. Ibinigay niya sa akin ang pamana ng lola nila na isang esmeraldang pulseras ng biyenan kong babae, ngunit tinanggihan ko. Para sa akin, ang pagtanggap at paggalang ay nangangailangan ng mas maraming patunay kaysa sa paggawa nito dahil lang sa presyon ng pagkakataon. Mula nang umalis si mama at si papa, naramdaman kong lubos na nilang natanggap kung paano sila naging dahilan ng gulo noong Pasko at tinapos na namin ang isyong ito. Pag-uwi ko sa aking kondominium, nagpadala ng poinsettias at isang kahon ng tsaa na may magandang mensahe si Marco para sa aking bagong simula. Sumulat ako, ang magsimula muli ay hindi pagbura sa mga sakit, kundi pagtanggap na nangyari ang mga bagay na iyon. Hahayaan kong lumipas ang panahon bago magdesisyon muli para sa ikalawang pagkakataon ni Anton sa pagbabagong ito. Umpisa ng taon, dinala rin ako ng mga pulong sa aming mga kliyente na nagpapahalaga sa respeto sa kapwa higit sa kita lamang. Dumating na rin ang araw na nakiusap si Mia na makipagkita sa akin ng personal sa labas ng kapihan malapit sa aming kumpanya. Nakipagkamustahan siya at humingi ng tawad dahil nagbitiw na siya sa Synergy Company at sinabi sa akin noong bisperas ng Pasko, nabulag ako. Nang marinig ko sa biyenan mo na siyang bahala mag-aasikaso, inakala kong madali lang ang lahat sa pamilya ni Anton. Ngunit nagising ako na hindi pala dapat inaangkin ang lahat sa labas ng limitasyon ng trabaho. Gusto kong sabihin ito sa iyo. Hinahangaan ko ang paninindigan mo bilang asawa na hindi basta-bastang pumapayag sa maling sistema. Pagkaalis niya, naramdaman ko na ang mga babaeng katulad ni Mia ay natututo na ring magrespeto at lumayo sa mga lalaking tumatalikod sa responsibilidad na dating kinukonsinti ng aking asawa. Lumipas ang ilang linggo, nagpadala rin ng mensahe ang aking mga bayaw, hipag, at si Papa. Nagbabahagi ng mga litrato nila sa bahay na unti-unti nang nasasanay sa mga gawaing bahay tulad ng paghuhugas ng pinggan o paglilinis ni Mama. Tinanggihan ni Anton ang mga labis na oras ng pagtatrabaho at pakikipagkita sa mga kliyente upang mas maagang makasama ang pamilya pagkatapos ng opisina. Ito ang nagbalik sa sigla ng aming pamilya, matapos niyang matutunan ang tunay na responsibilidad bilang haligi ng tahanan at ang pagbabahagi ng bawat hirap. Ang anibersaryo ng kamatayan ni Lola ang naging huling yugto. Sinundo ako ni Anton, hindi bilang pilit na asawa, kundi bilang isang inanyayahang panauhin ng kanyang ama. Simpleng pananamit lang ang inihanda sa okasyon at naghain sila ng mga pagkaing ginastusan nila ng pagod na nagpaalala sa akin ng pagkakaiba ng mga inihanda ko noon kumpara ngayon. Ngayon, may atmosfera na ng pagkakapantay-pantay kung saan ang bawat miyembro ng pamilya ay naroon sa hapunan
upang magtulungan sa halip na mag-utos na parang mga alipin tulad ng nakagawian nila dati. Binigyan ako ni Anton ng susi para sa aking sariling kondominium upang magkaroon ako ng sariling espasyo nang walang hinihinging kapalit, nagpapakita ng tunay na pagbabago sa halip na pilit na kilos. Wala na siyang hinihingi kundi ang respeto sa lahat ng bagay hanggang sa tuluyan akong bumalik, nagbibigay ng bagong kalayaan na magsimula ng hindi nakatali sa kanila sa lahat ng pagkakataon. Naging maayos ang lahat dahil natuto sila sa kanilang mga pagkakamali. Bilang pagwawakas sa kwentong ito, sa ating buhay, ang Amerikanadya ng labis na pag-asa sa isang tao ay ang paglimot na pahalagahan sila at ang hindi pagpansin sa maliliit na detalyeng ginagawa nila sa loob ng tahanan na mauuwi sa panghihinayang kapag sila ay nawala. Ang pagiging mapagbigay ay mabuti, ngunit hindi sa puntong isinasakripisyo mo na ang iyong sarili at sinisira ang iyong limitasyon, dahil iyon ang tunay na pundasyon ng malusog na samahan. Ang pamilya ay lugar ng tulungan at suporta, kung saan ang lalaki at babae ay may pantay na halaga. Huwag hayaang lumaki ang maliit na isyu mula sa kawalan ng komunikasyon at sa hindi pagpapasalamat na dapat ay araw-araw ibinibigay. Ito ang kailangan upang mapanatili ang tunay na kapayapaan sa bawat tahanan. Maraming salamat sa matiyagang pagsama hanggang dulo. Nawa ay matuto tayo na ang pinakamahalaga ay hindi karangalan at pera, kundi ang pagkakaroon ng pamilyang marunong magpahalaga sa iyo araw-araw. Ang bawat bahagi ng buhay at gawin ng ating kapaligiran ay magpapatuloy, may bagong Pasko at mga umagang sasalubungin ng buong kagalakan at may pag-asa sa bawat pusong buong puso.